Kanina pa lang nang salubungin ni Chloe si Aoki sa helipad, pagdating nito ay may napansin agad siyang kakaiba rito. Hindi nga lang niya matukoy kung ano yun. Tahimik lang din ito sa hapunan. Hinayaan lang siya nito magkwento ng magkwento. At ngayon, bagaman ito ang nagyaya sa kanyang manood sila ng DVD sa entertainment room, halatang wala sa palabas ang atensyon nito. At imbis na soft drinks ang inuming katerno ng mga crackers na pinapapak nila, brandy ang ininom nito. Akmang tatanungin uli niya ito kung may problema ito nang marinig niya ang patak ng malakas na ulan sa labas ng villa. Natigilan siya at napatitig kay Aoki na huling-huling niyang sa mukha niya nakatitig at hindi sa TV screen. Nang masalubong nito ang tingin niya, agad na kumunot ang noo nito at dagling iniiwas ang kanyang tingin. Pupunahin sana niya ito pero mas excited siyang yayain itong lumabas ng villa upang tiyakin kung ulan nga ba yung naririnig niya. Sarado kasi ang mga kortina sa loob ng silid na yon, kaya hindi niya matanaw sa mga bintana kung tama ang hinala niya. Umuulan? Yes, bakit? Maligo tayo sa ulan, tara dali! Ang tagal ko nang hindi nagagawa yun. What? Don't be ridiculous. Ridiculous ka dyan, tara na, bilis! Chloe, gabi na. Baka pulmonya ang abuti nating dalawa. Takot lang ng pulmonyang dumapo sa'yo. Basta trust me, hindi ka isang ganap na tao kapag hindi mo pa nararanasang maligo sa ulan. Aoki felt his heart constrict as he watched Chloe's laughing face. Parang bata na tumingala pa ito sa langit at sinalo ng dila ang patak ng ulan. He wanted to wallow in his painful memories, tulad ng ginagawa niya taon-taon pagsapit ng petsyang yon. And yet, he did not feel the same intensity of guilt, grief, and anger inside him. Dahil mas nangingibabaw ang mga damdaming binubuhay ng dalaga sa dibdib niya. Humakbang ito palapit sa kanya sa kabahagyang yumukod, habang nakalahad ang isang kamay nito sa kanya. May I have this dance, Sir Aoki? Sabi nito sa pinalalim na boses, pilit ginagaya ang boses ng isang lalaki, na imposibleng paniwalaan dahil kahit siguro miyembro ng third party ito, maaakit sa itsura nito ngayon. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Bumabakat ang mahubog nitong katawan. You may, Lady Chloe. Napapangiting sabi naman niya. Ikinulong niya ito sa mga bisig niya saka nagsimulang awitin ng kantang madalas niyang marinig na hinaham nito. You know, I'd go out of my mind if you ever left my heart behind. So I'm begging you please, bring your sweet love back to me. He was instantly rewarded by her sweet smile, and the trusting way she laid her head against his shoulder. Ngayon ang araw na kamatayan ng ama ko, 22 years ago. Tinamaan siya ng bala sa loob mismo ng bahay. Aoki. Dagling tumingala ito sa kanya, umiiling na inilapat nito ang isang daliri sa mga labi niya. Pinapahinto siya sa pagsasalita. Kung sasabihin mo na naman na nabaliw ka ng araw na yun, kaya mo siya napaputukan, sumpaman, sasapakin talaga kita. Alam ko na ang totoo. Matagal na yung nabanggit sa akin ni Lola Dorinda. Aksidente ang pagkamatay ng tatay mo. Hindi mo sinasadyang nangyari. Mapait ang ngiting idinikit niya ang kanyang noo sa noo nito. Mariing pumikit siya. Paano niya nagawa yan? Sindak na sabi nito nang matapos siya sa pagsasalaysay. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya na parang nais itong isuksok siya sa loob ng damit nito. My mother did not believe my father's explanation about Nikki. She had always been too jealous and too possessive. Lagi silang nagtatalo ng dahil doon. Maliit lang ng konti sa pag-uwi si Dad, inaaway na niya. At pagkatapos ng nangyari kay Nikki, lalo siyang naniwalang pinagtaksilan nga siya ni Dad. Kaya pinaputukan niya ang dad mo para hindi na uli makapambabae. Napakalupit niya. Pero ang mas hindi katanggap-tanggap, ang ipasa niya sa iyo ang sisi. Napakabata mo pa noon. Anong klase siyang ina? Hinayaan kanyang ako ng kasalanang dapat ay siyang magbayad. Paano niya nagawa yun? Muli sumilay ang mapait na ngiti sa mga labi niya. Siya man paulit-ulit na itinatanong yun sa sarili niya. Paano nga ba nagawang paslangin ng kanyang ina ang kanyang ama dahil lang sa selos at pagiging possessive nito? His father was already dead when he ran to his parents' room after hearing that loud shot that destroyed his whole childhood.
Tiyak na tinakot ka rin niya na makukulong siya at tuluyan ka nang mawawalan ng magulang kung magsusumbong ka. Napakalupit niya. I'm sorry, Ayoki, pero kung kaharap ko nanay mo, patawarin mo ako. Masasaktan ko talaga siya. Finally, when he did gather the strength and the maturity to tell the truth, it was already too late, sapagkat mismong ang konsensya ng kaniyang ina ang naningil dito. Tuluyan nang bumigay ang katinoan nito at bumalik sa pagiging bata ang isip. Sa puso niya, ina niya pa rin ito, at hindi niya maatim na ipagkanulo pa ito gayon sa estado nito ngayon. Mistulang pinagbabayaran na rin naman ito ang kasalanan nito sa kanyang ama at sa kanya. Bakit hindi mo pa rin sinasabi kina lolo Nimo ang totoo, Ayoki? Dahil wala na rin sa isay ko, Louie. My mother is already paying for her crime stock in that mental facility in Japan. At kilala ko si lolo Nimo. Hindi siya papayag na manatiling sekreto to. Tiyak na igigiit niya na ipalaman totoo sa lahat. Kahit pa mga hulugan yun na ikakasira yun ng reputasyon ni Okasan at ng mga lolo ko sa Japan. Hindi nila kailangan ng ganitong klaseng skandalo. Louie stared in wonder at the face of the man she loved. Hanggang ngayon nais pa rin protektahan ni Ayoki ang mga taong minsang naging malupit at mapang-abuso rito. Paano nasasabi ng ibang tao na wala itong puso at tinunaw na bakal ang dugong dumadaloy sa mga ugat nito? He was the most wonderful man she had ever met. At kung maaangkin niya kahit isang maliit na parte lang ng puso nito, kahit ilang buwan lang siyang maging mahalaga rito, habang buhay na niyang ituturing na isa yung biyaya, dahil alam niyang isang karapat-dapat na lalaki ang minamahal niya. Tumiyad siya at mariing hinalikan ang mga labi nito. Saglit itong nagulat ngunit dagliring tinugon ang mainit na paghalik niya. Nanatiling magkahinang ang mga labing pinangko siya nito at humakbang papalayo sa villa. They were both wet and the rain was as cold as ice. Wala siyang idea kung paano sila nakarating sa loob ng silid niya. Pagmulat niya, naroon na sila at kapwa nagmamadaling tanggalin ang mga suot. Ito rin ang kauna-unahang lalaking nakakita sa kanya. Ngunit ni katiting na pag-aalinlangan sa paghagod ng humahangang tingin niya sa kabuuan nito ay hindi siya nakadama. Instead, it felt just right and familiar. As if, in some previous life, they had once been mates. Kaya kilala na nila ang isa't isa. I love you. Hindi man tutumugon, nabasa niya sa mga mata nito ang kaparehong damdamin. He went slow and then fast, smooth and then rough. Wala siyang nagawa kundi ang kumapit ng mahigpit sa matipunong balikat nito. Pagkatapos, ilang minutong nanatili silang payapang magkayakap sa gitna ng kama niya. Tila kapwa labag sa loob na maghiwalay. Ngunit maya-maya tumindig na ito. Alanganing sinalubong niyang tingin nito. Ihahanda ko lang ang bathtub para makapagbabad ka. I know that you must be sore? I think it is the soreness. Okay. Matipid na tumango rin ito. Saka mo hinahabol ng taga na humakbang ito papasok sa bathroom ng silid niya. Bumangon siya, ibinalabal sa katawan ng kumot. Saka umupo sa gilid ng kama. Maya-maya ay nagulat siya. Ayoki, hindi mo na ako kailangang buhatin pa. Shh! Indulge me, will you? Do you want or need anything? Wala. Pwedeng doon ka muna sa labas? Sige, hintayin na lang kita sa labas. Hula niya yun talagang gusto nitong gawin nung una pa lang. Para bang bigla, naasiwa itong sulyapan ng kanyang katawan. Walang parte ng katawan niya ang hindi pinasayaran ng kamay at mga labi nito. Ang isang parte niya ay humihiling na sana'y wala na sa silid si Ayoki. Ngunit ang isang bahagi naman, yung mas malaking bahagi, piping umaasam na sana naroon pa to at hinihintay siya. Nang makita niyang tahimik na nakatayo ito sa harap ng bintana at nakatanaw sa labas nun, ay mistulang hamster na nagpasirko-sirko ang puso niya. Ayoki. May ipinagtataka lang ako. Why did you allow me to take you? Napuno ng pagkadismaya ang puso niya sa direkta at sa lahat sa emosyong pagtatanong nito. Bagaman walang akusasyon ang boses nito, pakiramdam niya, iniisip nitong sadyang pinlano niya ang namamagitan sa kanila. Dahil mayroon siyang masamang binabalak, kaya niya ginawa yun. I never expected that I would be your first. I wouldn't have cared even if I weren't. But I will not deny,
that it was the most wonderful experience I've ever had. And I would really prefer to know right now what you want in return for what you gave me. Katumbas ng mahigpit na pagpiga nito sa puso niya ang bawat malamig na salitang namumutawi sa mga labi nito ngayon. Humugot siya ng malalim na hininga, saka matapang na sinulubong ang tingin nito. Alam mo, ibaon mo na lang sa ilalim nitong isla mo ang kahuli-huli ang kusing mo. Sa susunod na insultuhin mo uli ako? Hindi pala. Sa susunod na kausapin mo ako. Makakatikim ka na talaga sa akin ng mag-asawang sapak. Akala ko nagbago na ang opinion mo tungkol sa akin. Pero hanggang ngayon pala, bayarang babae pa rin tingin mo sa akin. Wala akong sinabing ganun, Chloe. I did not intend to insult you. Hindi ko iniisip na bayarang babae ka. I'm just asking you what you want dahil wala kang hihilingin na hindi ko ibibigay. Kumpara sa tiwalang ibinigay mo sa akin. Kahit lahat ng yaman ko kurang pang katumbas nun. I just want to give something equally special to you. Talaga bang lahat ng bagay sa mundo mo ay may presyo? Hindi mo ba maunawaan na wala akong anumang hinihintay na kapalit o kabayaran mula sa'yo? But I want to. Wala akong gustong kapalit. Maliban sa yakapin mo lang ako. Bumukasara ang bibig nito. Ngunit sa huli, isang mahabang buntong hininga na lang ang pinakawalan nito. Ibinaon nito ang mukha sa gilid ng leeg niya habang mahigpit na yakap siya. I'm new at this, Chloe. Please, bear with me. Be patient with me. Hindi ko may papangakong hindi na uli kita masasaktan. Hindi ako marunong magmahal. Hindi ako natuto. Please, teach me how to do it right with you. Pangako, tuturuan kita. Sinalubong niya mga labi nitong buong suyong lumapit sa mga labi niya at hinagkan siya. 7 buwan nang nakababalik si Chloe sa Maynila. At ganun na rin katagal ang relasyon nila ni Aoki. Sinimulan na rin niya ang radio tour na parte ng promotion niya para sa bagong album niya. Bukod doon, kabila rin ang TV guestings niya. Si Aoki naman, abala rin sa pagpapatakbo sa mga hotel at iba pang kumpanya nito. Hindi lumalampas ang 1 linggo na hindi ito umalis ng bansa para puntahan ang ibang hotels nito sa labas ng Pinas. Subalit sa kabila ng pagiging abala nila sa kanya-kanyang trabaho, araw-araw at gabi-gabi pa rin silang nag-uusap o nagkikita nito. Minsan kung wala ito sa bansa o may commitment siya, sa webcam at phone sila nag-uusap. Tuwing sabay naman silang libre sa weekend, nagtutungo sila sa Sanji Island. Minsan kasama nila ang iba pang kaibigan, partikular si Lou. Nang unang pumutok ang balita tungkol sa relasyon nila, ang akala niya magagalit ito. Alam niya kung gaano nito iniingatan ang privacy nito at kung gaano kalaki ang pagtutol nito na maging laman ng kung ano-anong tabloid reports at entertainment news. Kaya nagulat siya na kalmadong tanggapin lang nito ang nangyari. Natawa pa nga ito sa expression niya nang iabot niya rito ang tabloid kung saan nakabandera ang litrato nilang dalawa na magkahawak kamay habang palabas sa isang exclusive restaurant. Why are you looking at me like that? Hindi ka ba galit? Alam kong ayaw na ayaw mong nagiging laman ng balita. I'm sorry talaga pero party ng career mo ang publicity, alam ko. Hindi ko sinasabing gusto ko to, posibleng matutuhan kong gustuhin. Pero tanggap ko na mangyayari to. Nagulat nga ako kung bakit ngayon lang lumabas to. Gayong 1 buwan na tayong regular na pumapasyal sa lugar na yon. Don't blame yourself for it, sweetheart. I'm sorry dahil sa akin na wala tuloy yung privacy mo. Pero sa tingin ko naman, hindi ka nila gaanong kukulitin. Sinabi ko na kay Luna sabihin sa kanilang ayaw mo lumabas sa mga litrato mo for security reasons. At sino man ang maglalabas ng litrato mo nang walang pahintulot mula sa'yo, kakausapin agad ng lawyers mo. Ewan ko lang kung maglalakas loob pa silang kunan ka uli ng litrato. You don't have to do that, sweetheart. I'm not ashamed to be seen going out with you. Kung pipigilan ko silang ilabas ang litrato mo, kasama mo, at magpapatawag bilang si Mr. X na kadate ni Chloe Velasco, malamang isipin pa nilang itinatanggi kita or worse, nakabit kita. Let them take pictures of us together. I'm proud to be the man dating Chloe Velasco. And what woman could ask for more? Sa kabila ng mahigpit na pagtutol nito na maging sentro ng atensyon at publicity, dahil sa kanya ay hinayaan nitong ibandera ng press ang mukha nito sa mga tabloid at sa TV. He was very supportive. Ngunit minsan, hindi niya maiwasang isipin na kaya nito gustong ipaalam sa lahat na nobyo niya ito. Dahil nais nitong tatakan siya bilang pag-aari nito. Nasa likod ng pinapakita nitong pagsuporta sa kanya,
naroon ang hangaring tuluyan na siyang ilayo sa mundo ng entertainment business. Kung hindi lang niya ito nakita mismong kumilos, malamang hindi siya maniniwala sa husay nitong magmanipula. Disimulado at pasimple kasi ang kilos nito. Hindi agad mapupuna na iginigiya na nito ang isang tao sa direksyong nais nitong puntahan ng taong yun. Kahit ang tuso ring si Mother Amy na kaya nitong paikutin sa palad nito. Bigla kasing nagbago ang isip ng manager niya at ngayon unti-unti nang binabago ang packaging sa kanya. From being the siren, she was now the angelic voice. Ang isang bahagi niya ay natutuwa dahil sa pagbabagong yon ng image niya. Hindi na niya kailangan gamitin ang katawan niya para pakinggan ng mga tao ang pagawit niya. Mismong boses na niya ngayon ang hinahangaan ng mga tao. Subalit ang isang parte niya, hindi maiwasang magduda at magdamdam sa ginagawang iyon ni Aoki. Ni minsan kasi hindi siya tinanong o kinonsulta nito sa lahat ng iyon. Basta na lang niya nalaman mula kay Mother Amy ang napag-usapan ng mga itong gagawing pagbabago sa career niya. Ito rin na pumipili ng events na lalabasan niya, ng tours na pupuntahan, maging na mga makakasama niya. At hindi kaila sa kanya na sa lahat ng iyon, iisa ang malinaw at lumilitaw. He was way too possessive and jealous. He didn't want her wearing anything rebellious. He didn't want her being too chummy with the males she performed with, or with any male above the age of 15, period. He didn't even want her smiling at any man other than him. Huhupa lang ang tahimik na pagingit-ngit nito kapag umakto na siyang nagtatampo sa hindi nito pagpansin sa kanya. Pagkatapos saka nito ipinapaliwanag kung bakit ito nagkakaganan. Saka hihiling na dagdagan pa niya ang pasensya niya rito. I'm a jealous guy. I know. I don't think I'm normal after all. I hate it. You know, but I just can't help it. You should probably just shoot me so you won't have any more problems dealing with my insanity. Tumigil ka nga, Aoki. Ayokong sasabihin mo uli yan, maliwanag. Niisipin yan. Wag na wag mong gagawin. Hindi ka katulad ng mama mo, okay? Gayon pa man naiinis siyang isipin na sa isip nito tumatakbo ang pangamba balang araw, baka matulad ito sa ina nito. Hindi siya naniniwalang mangyayari yun dahil kitang-kita at damang-dama niya kung gaano ito kaingat sa kanya. He would probably shoot himself first before he could hurt her. Ang kinatatakot niya, baka bigla nitong ipasyang mas mabuting makipaghiwalay na lang ito sa kanya. Nang sa ganun, hindi na nito maramdaman ang ganong kahinaan. Nakaupo si Chloe sa armchair sa living room ng bahay ni Aoki sa Majestic Subdivision at nagbabasa ng magazine. Nakahanda na raw ang hapunan. Mauna ka nang kumain, sweetheart. Wika ni Aoki. No, hintay na kita. Tapos na ba kayo mag-usap ni Lolo Nimo? Not yet. Kaya nga kumain ka na. Mukhang bukas pa matatapos si Lolo Nimo. Napailing siya. Maya-maya ay pumasok na rin ito at umupo sa kabisera. Agad niyang nilagyan ng pagkain ng plato nito. Inusisa naman ito ang nagdaang show niya sa Cebu. Dapat kasama niya ito sa pagpunta ron pero nagkaroon ito ng emergency meeting. Sobrang kulit ni Vane. Tawa tuloy kami ng tawa sa bus. Pero kung makikita mo siyang mag-perform, wow, ang galing niya sa electric guitar. Parang lumilipad ang mga daliri niya. Animo binuhusan ng malamig na tubig na biglang nanigas ito. Tumiim ang mga bagang na maingat na inilapag nito ang hawak na fork sa gilid ng plato nito. Otomatikong napatigil naman siya sa pagkikwento. This Vane, you seem to be mentioning him a lot lately. I'm not accusing you of anything. I trust you. This Vane is just a good friend, I know that. Wala na akong sasabihin pa. Kalimutan mo na sinabi ko. It was just a comment. Aoki. Napalunok to, saka sinalubong ang tingin niya. Animo bibitay ng ekspresyon nito. Bahagya naman siyang yumuko saka muling tumingin dito nang malamlam ang mga mata. Speaking of Vane, may dapat akong aminin sa'yo. I'm very sorry. Hindi ko na dapat pang pinatagal to. Pero hindi ko na talaga kayang itago pang nararamdaman ko, Aoki. She had decided that instead of cuddling his rampant jealousy, she would try to make him see that there was really nothing for him to be jealous about. Ayon na rin mismo yun sa payo sa kanya ni Lola Dorinda. Mabilis na nag-iwas ito ng tingin. Ginagap naman niya ang kamay nito at mahigpit na pinisil. Napatitig to sa kanya, pilyang ngumiti naman siya. Mas gwapo ka kay Vane.
Para sa akin, totoy na totoy pa si Vane. At nakababatang kapatid lang tingin ko sa kanya. Ang totoo ate ang tawag niya sa akin kapag walang press or fans sa paligid eh. Feeling niya yata dekada ng tanda ko sa kanya, kahit 4 na taon lang naman. I love you, Yoki. Wala kang dapat ipagselos, kay Vane man o sa ibang lalaki. Sa tingin ko, ako nga ang dapat magselos, dahil kahit kailan, hindi mo pa ako sinasabihin ng I love you. But I always show you how much I feel for you. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Kanina pa ako nakakandong sa iyo at... You were saying? Aishiteru, Chloe. Pahayag nito. Saka sinakop ang mga labi nito, ang mga labi niya. He then proceeded to make slow and gentle love to her, over and over telling her, Aishiteru. Nang magising siya kinaumagahan, wala na to sa tabi niya. At bagaman ng mga sumunod na araw, naghintay siya ng tawag o anumang mensahe mula rito, tulad ng nakasanayan na niyang ginagawa nito tuwing umaalis ito ng bansa o magkahiwalay sila. Wala ni isang dumating. Parang biglang kinalimutan siya nito. Bigla natapos ang lahat sa kanila ng walang dahilan o pamamaalam. Kahit sino sa mga tauhan nito, walang maibigay na impormasyon sa kanya tungkol dito. Ang mas masaklap pa, maging sina Lolo Nimo, tikom din ang bibig. If I don't have you to hold on to, boy, I can't go on in this world alone. If I don't have... Nakagat ni Chloe ang dila niya sa labis na gulat nang makita niya sa pintuan ng comedy bar si Aoki, kasama ang ilang pinsan nito. Parang huminto sa pagtibok ang puso niya. Sa nakalipas sa isang buwan na hindi man lang ito nagpaparamdam o tumatawag man lang, halos mawalan na siya ng pag-asang makikita pa uli niya ito. Tanging ang kaalamang wala ito sa bansa kundi nasa Japan pa rin ang nagbibigay pag-asa sa kanya. Kahit malami ang rason, iniisip na lang niyang masyado itong abala sa mga kailangan nitong ayusin doon. Kaya hindi siya kinokontak nito. O marahil may malaking problema sa pamilya nito, sa side ng ina nito. Maayos naman raw ang kalagayan nito ayon kay Ruka na siyang lagi niyang kasama. Umalis na siya sa management ni Mother Ami bilang singer dahil sa pagpupumilit nitong ibalik uli ang dating imahe niya dahil wala na naman raw si Aoki sa buhay niya. Maliban sa pag-imporma sa kanya na nasa mabuting kalagayan si Aoki, wala nang ibang impormasyong maibabahagi sa kanya si Ruka. At kahit anong pakiusap, pananakot, pagbabanta o paninikluhod niya rito, matigas ang desisyon nitong sundin ang kagustuhan ni Aoki na huwag magsabi ng kahit ano tungkol sa binata. Mula sa sulok ng mga mata niya, nakita niya presensya sa kanya ng gitaristang si Riz. Saka lang niya naaalala kumakanta nga pala siya. Napipilitang ipinagpatuloy niya ang pag-awit. I said goodbye, boy. I would die. Tuksong-tukso siyang ibato sa lalaking matamang nakatitig sa kanya ang mic na hawak niya. Nang sa gayon, maparis ang malamig na ekspresyon sa mga mata nito. Nang gigigil na humigpit ang pagkakahawak niya sa mikropono. Ito pang may ganang makaramdam ngayon. Gayong siya nga itong isang buwan ng parang nakabitin sa balag ng alanganin. Pagkatapos ng set niya, agad siyang sinalubong ni Aoki sa hagdan sa gilid ng stage. I want you to listen to me first. Then you can help me plan my grandfather is Lodimis. Listen to you? Pagkatapos ng isang buong pananahimik at pagtatago mo sa akin, ngayon gusto mong makinig ako sa'yo? Ano ba akala mo sa akin, Aoki? Manhid ba ako sa tingin mo? Bakit? Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil napahagulhol na siya sa sobrang sama ng loob. Oh God, don't cry, sweetheart. Don't cry, please. Hindi ko idea ang lahat ng to. Kung kaya ko lang ni isang araw, hindi ako lalayo sa tabi mo. Kung gayon, ipaliwanag mo. Bakit bigla ka nawala? Excuse me, Chloe. But I think, guys, you should talk about this in a more private place. Napatitig siya kay Aoki. Anong nangyari sa'yo? Sa more private? Sa office ng manager. Nang makapasok sila sa opisina ng manager ng bar na pinakiusapan niya para magamit nila ang silid, saka nagsimulang magpaliwanag si Ethan. Dinukot si Aoki sa Tokyo. Chloe. Ano? Paano? Bakit? Aoki, ayos ka lang ba? Labis ang pag-aalalang lumukob sa kanya na sinipat niya ang nobyo mula ulo hanggang paa. Sa lahat ng maaaring dahilan ng biglang pagkawala nito, yun ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na nangyari.
Si Lolo Nimo ang kinontak ng mga dumukot sa akin para hingan ng ransom. Dahil sa takot niyang saktan ako ng mga mandurukot na yon. Kung magsusumbong siya sa pulis o ipapaalam sa ibang tao nangyari sa akin, pinili niyang itago yon. Kahit sa'yo mismo. He did not want to risk my life. Pero hindi niya nagawang maitago ng matagal yun mula kina Franz. Franz is a detective and Ethan used to be an FBI agent. Kaya habang patuloy na pinapatagal ng mandurukot ang pakikipagnegosasyon sa kanya, dahil tinatansya nila kung hanggang magkano ang handang ibigay ni Lolo Kapalit ko, sinusubukan namang hanapin ni na Franz ang hideout ng mga to. They managed to find the bad guys, players 30, and rescued me. Ngayon, nakakulong na ang mga loko mandurukot na yon at sisiguraduhin kung mabubulok sila ron. Pero bakit hindi sinabi sa akin ni Lolo Nimo ang totoo? Paulit-ulit kitang hinahanap sa kanya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Karapatan ko malaman yun. Lolo Nimo did not want you to worry, Chloe. It was probably a wrong move dahil karapatan mo malamang yun. Pero ginawa niya yun dahil ayaw niyang pati ikaw mag-alala sa maaaring pinagdaraanan ni Aoki sa kamay ng mga mandurukot na yun. Paliwanag ni Franz. Aoki, kinamumuhian ko talaga ang lolo mo. Paano kung may nangyari sa'yo? Hindi ko man lang alam. Everything's alright now. I'm back. I'm safe. And I won't ever leave you again. Pangako. I hate to butt into your reunion. Pero sa tingin ko, mas mabuting ihatid muna natin sa hospital si Aoki, Chloe. Hindi siya pumayag na ma-check up ng doktor dahil gusto niyang dumiretso agad sa'yo. He's probably dehydrated and has a lot of festering wounds too. Aoki? I wanted to see you as soon as possible. Hindi ko gustong patuloy mong isiping basta na lang kita iniwan. I wanted to strangle my grandfather when he told me that you didn't even know what was happening. Nagmaktol kasi siya nang hindi kanya makita sa airport para salubungin siya. Natatawang pakli ni Ethan. Mamaya na natin ituloy ang usapang to. Kailangan mo nang madala ka sa ospital. Naku, lalaki ka. Uunahin mo pa talagang pagsugod dito kaysa sa kalagayan mo. Chloe, ba't gising ka pa? Pupungas-pungas na bumangon si Aoki nang makitang tahimik na nakaupo sa tabi niyang dalaga at pinagmamasdan siya na para bang hindi ito makapaniwalang naroon na uli siya sa tabi nito. Pasubsob na yumakap ito sa kanya at muli naramdaman niya ang mainit na patak na mga luha nito. Gabi-gabi pa rin niya ito nakikitang tahimik na bumabangon at binabantayan siya na para bang natatakot itong may mga dumukot sa kanya bigla. I'm fine now, sweetheart. I won't ever leave you again. Sambit niya habang marahang hinahaplos-haplos ang buhok nito. Sa isip, muli niyang pinasalamatan ang matalinong lolo niya. Nung una, halos isumpa niya ito dahil sa paglilihim nito kay Chloe ng kalagayan niya na naging sanhi para masaktan ang nobya niya at mag-isip na iniwan niya ito. Looking back, he now knew that his grandfather did what was best for Chloe. Dahil siya man kung na-realize niya noon na ganun katinding pagdurusa ang pagdaraanan ng dalaga, sa isiping nasa panganib siya, mas pipiliin niyang isekreto na lang yun dito. In some ways, his experience cured him of his insane jealousy and possessiveness. Kaya masasabi rin niyang blessing in disguise yun. Habang bihag siya, halos nakatitiyak ng mamamatay sa kamay ng mga mandurukot na yun. Ang tanging hiling niya, makatagpo si Chloe ng karapat-dapat na lalaking magmamahal dito. He hated the thought of her living alone and unloved if he died. At doon niya napatunayan na hindi nga siya tulad ng kanyang ina. Handa siyang magparaya kung mangangahulugan yon ng kaligayahan ng minamahal niya. Hindi nagawa ng kanyang ina dahil mas ang sarili nito ang minahal nito noon kaysa sa ama niya. Mahal na mahal kita, Chloe. Kahit hindi sa piling ko, basta masaya ka, magiging masaya rin ako. Bulong niya rito nang akalain niyang nakatulog na ito habang nakasubsob sa dibdib niya. Ngunit gising pa rin pala ito. Hindi ako magiging masaya sa piling ng iba, Aoki, dahil ikaw lang ang mahal ko. Sabi nito nang tumingala sa kanya. Masuyong nginitian niya ito. I love you very much, Chloe. I love you all my life. For the rest of my life. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Aoki at Chloe. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo.
Maraming salamat nga rin po pala sa pagsubaybay, sa pag-like, sa mga comments, at sa mga new subscribers. Sana ay subaybayan niyo pa ang mga susunod naming love story. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.